Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang The Amateur na napalabas noong 2025. Kaya't ano pa ang ating hinihintay, sit back, enjoy and relax, love you. Sa isang garahe, ang pag-aayos ni Charlie ng eroplano na niregalo sa kanya ng kanyang asawang si Sarah noong kanyang kaarawan. Pinutol siya ni Sarah para sabihin sa kanya na malapit na siyang umalis para sa isang business conference sa London. Niyaya niya itong sumama muli sa kanya, ngunit tinanggihan siya ni Charlie dahil marami siyang trabaho. Maya-maya, dumating si Charlie sa punong tanggapan ng CIA patungo sa Departamento ng Pagdecryption at Pagsusuri. Dumaan siya sa lahat ng mga scanner ng seguridad na naimbento niya at sa wakas ay makakapagtrabaho na. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa Incline, isang misteryosong tao na matagal na niyang nakakausap. Gaya ng dati, mayroon silang mahalagang classified intel para ibenta siya, bagamat sa pagkakataong ito ay binabalaan siya ng Inline na maaaring ilagay sa panganib ng mga dokumentong ito ang CIA. Sinubukan ni Charlie na hulaan ang kanilang lokasyon at sinabing Istanbul, ngunit Inline ang pag-alis sa kanya pagkatapos. Nagsusumikap siya sa pagsusuri ng material, ngunit nakakagulat na kahit isang henyong tao na tulad niya ay hindi makakabasag ng code. Pagkatapos ng pahinga sa tanghalian, bumalik si Charlie sa kanyang opisina at nakatanggap ng tawag mula kay Sarah na nagpaalam sa kanya na nakarating na siya sa London. Gayunpaman, alam na ni Charlie dahil sinusubaybayan niya ito, hindi sila gaanong nag-uusap dahil desperado na siyang bumalik sa mga mahiwagang dokumento. Dahil hindi pa rin niya makrak ang code, dinadala niya ang kanyang computer sa restricted area kung saan tinutulungan siya ng mas advanced na system na umunlad ng mas mabilis. Tumatagal siya ng ilang sandali, ngunit sa wakas ay binuksan niya ang impormasyon sa mga dokumento na nag-iwan sa kanya sa pagkabigla. Ito ang mga nangungunang lihim na file ng gobyerno na nagbubunyag na ang isang drone strike na itinago bilang self-deletion bombing ay pinahintulutan at tinakpan. May mga eclipse mula sa mga balita na nag-uulat ng 150 na nasawi, kabilang ang French Special Forces at Danish Marines. Ang buong operasyong ito ay inorganisa ni Chief Moore, na boss din ni Charlie. Noong gabing iyon sa bahay, sinubukan ni Charlie na tawagan si Sarah, ngunit hindi siya sumasagot, kaya nag-iwan siya ng voicemail. Kinabukasan, dumating si Charlie sa opisina at nagulat siya nang mas marami pang naghihintay sa kanya. Dinala ni Moore si Charlie sa opisina ni O'Brien, na naging direktor kamakailan. Ipinaliwanag niya na nagkaroon ng pag-atake ng terorista sa isang hotel sa London, at isa si Sarah sa mga biktima. Ayaw maniwala ni Charlie at gusto niyang tawagan si Sarah kaya mas marami ang bumukas sa TV para ipakita sa kanya ang balita. Ang reporter ay naglalarawan kung paano 4 na terorista ang sumabog sa hotel na kinuha ang 4 na hostage at pinatay ang 2 sa kanila. Susunod na higit pang gumaganap ang footage ng seguridad ng hotel na nagpapakita ng lahat ng kaguluhan sa panahon ng insidente at kinukumpirma na isa si Sarah sa mga biktima. Nang umuwi si Charlie, nakita niya ang 12 ng mga reporter na naghihintay para sa isang pakikipanayam at sinusubukan ng pulisya na pigilan sila. Tinulungan ng isang kaibigan si Charlie na makapasok sa bahay nang hindi naaabala. Kinabukasan, hinarap pa ni Charlie ang supervisor na si Caleb dahil sobrang hinala niya ang nangyari. Hindi siya makapaniwala na nalampasan ng mga terorista ang libu-libong security camera sa London, hindi pa banggitin na nagmaneho sila sa trapiko. Higit pang mga pangako ang kanilang iniimbestigahan, ngunit pinauwi siya ni Caleb. Kinabukasan, pumunta si Charlie sa airport para kunin ang bangkay ni Sarah at ang kanyang mga gamit sa bahay. Tumingin siya sa loob ng malita at nakakita ng Reg Along binili ni Sarah para sa kanya, kaya nasira siya. Pagod na sa bahay, bumalik si Charlie sa trabaho at ginagamit ang pinaghihigpitang computer para ihak ang mga security camera sa hotel sa mga kalapit na kalye. Pinagsama-sama niya ang isang timeline ng mga kaganapan at ipinapakita ito sa kanyang mga nakatataas. Ang 4 na terorista ay nagnakaw ng sasakyan sa silangang dulo, pagkatapos ay pumasok sa hotel sa pamamagitan ng serbisyo, kung saan sila ay propesyonal na nag-scrub sa lahat ng mga kopya at DNA. Tila nakipagpulong sila sa mga impact investment mula sa Indonesia, ngunit may nangyaring mali at nagsimula ang pagtatalo sa quarter. Nagalit ang isa sa mga security men ng kumpanya, kaya nagpaputok ang isang terorista na ikinamatay ng isa sa mga gwardya at iniwang nasa kritikal na kondisyon ang isa pa. Agad na inalerto ang security ng hotel at tinawagan nila ang mga pulis na desperado na umalis sa gusali ng hindi nahuhuli. Ang sentro ng terorista, ang conference room, at nahuli ang ilang hostage. Kinuha si Sarah dahil sinubukan niyang tulungan ang ilan sa mga attendant na makatakas sa run voice at facial analysis ni Charlie, kaya nakuha niya ang pagkakakilanlan ng 4 na terorista.
Sila ay si Mishka mula sa Moscow, isang dating South African Special Forces operative na tinatawag na Lawrence Mercenary Horst, at dating intelligence officer na si Gretchen. Napansin ang kawalan ng reaksyon ni Caleb at Moore. Napagtanto ni Charlie na alam na nila ang lahat ng ito. Sinabi nila kay Charlie na ginagawa na nila ito at pinaponte siya sa isang therapist. Kinabukasan, itinago ni Charlie ang isang chip sa kanyang ID badge at dumaan sa seguridad nang hindi ito nakita ng mga scanner sa kanyang opisina. Iniprint niya ang lahat ng classified file at gumagamit ng skimmer sa printer para makagawa ng digital copy. Nang gabing iyon, pumunta si Charlie sa isang bar at patuloy na nakatitig sa isang jukebox. Kinaumagahan, muling hinarap ni Charlie ang kanyang mga nakatataas gamit ang mga nakaprint na file. Inilista niya ang lahat ng maruruming misyon ni Moore tulad ng pambobomba sa isang ospital sa Syria at pag-atake sa isang kalyadong base sa Yemen na pumatay sa libu-libong sibilyan. Nagbanta siyang dadalhin ang lahat sa direktor at ibinunyag niya na nag-trigger siya ng deadman switch. Kung hindi siya maglalagay ng code tuwing 5 oras, ang ebidensya ay ipapadala sa pinakamahalagang outlet ng balita kapalit ng kanyang pananahimik. Humingi si Charlie ng buong pagsasanay sa CIA, mga peking pasaporte, pera ng baril, at intel sa mga pumatay kay Sarah. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Charlie sa kanyang kotse at sumuka dahil sa stress sa opisina. Sinabi ni Moore na ang patay na tao ay lumipat ng isang bluff, ngunit itinuro ni Caleb na hindi nila ito maaaring ipagsapalaran. Hahanapin nila ang trigger. Kung ito ay talagang isang bluff, maaari nilang ayusin ang isang nakamamatay na aksidente sa panahon ng pagsasanay. Sa ibang pagkakataon, sinubukan ni Caleb at ng kanyang koponan na maunawaan kung paano kinopya ni Charlie ang mga confidential na file. Tinatalakay nila ang posibilidad ng isang skimmer na hindi gagana sa kanilang mga secure na computer, ngunit maaaring magamit sa isang printer. Maaaring ipadala ni Charlie ang mga file sa printer at gumamit ng magnetic strip upang kopyahin ang data. Naghahanap ng footage ng seguridad. Kinumpirma nila na si Charlie ay bumili ng magnetic strip sa isang tindahan, ngunit hindi pa rin nila masasabi kung paano niya ito inilabas at inilabas sa gusali. Hinahanap din ng team ang bahay ni Charlie at kalaunan ay natuklasan niyang 2 beses siyang pumunta sa isang bar. Pumunta sila sa bar para hanapin ito at maghanap ng ABBA CD sa ilalim ng jukebox. Pinili ni Caleb ang CD na iyon at ang jukebox catalog at tanging ingay lang ang maririnig, kaya inilabas nila ang CD na naiwan ni Charlie. Samantala, dumating si Charlie sa isang pasilidad ng pagsasanay ng CIA kung saan siya ay tinanggap ni Colonel Henderson. Nagsisimula sila sa hanay ng pagbaril, ngunit sa kasamaang palad ay hindi isang mahusay na taga-baril si Charlie. Kailangan niyang mapalapit sa target para mabaril ang tamang lugar. Gayunpaman, pagdating sa paggawa ng mga bomba, gumagana si Charlie ng napakabilis, na humahanga kay Henderson. Susunod, kailangang matutunan ni Charlie ang kanyang bagong pagkakakilanlan, kaya ginigipit siya ni Henderson at itinapon siya sa paligid upang mabigkas pa rin ni Charlie ang kanyang bagong impormasyon kahit na nasa ilalim ng presyon. Panghuli, nagagawa nila ang mga bagong pasaporte ng gabing iyon. Pumunta si Henderson sa silid ni Charlie at sinabi sa kanya na hindi siya mamamatay, ngunit iginiit ni Charlie na gusto niya ng hustisya. Pagkatapos ay bumunot si Henderson ng baril at ibinigay ito kay Charlie, na hinihiling sa kanya na itutok ang kanyang dibdib. Ang mga kamay ni Charlie ay hindi tumitigil sa panginginig, at sa wakas ay ibinaba niya ang baril sa opisina. Ang ahente ay gumugol ng ilang oras sa pagdecrypting ng impormasyon sa CD hanggang sa matuklasan nila na niloloko ni Charlie ang deadman switch. Agad nilang ipinaalam sa kanilang mga nakatataas na walang kamalay-malay na tinitiktikan sila ni Charlie. Ang chip pala na nataman niya sa kanyang badge ay isang bug talaga na itinanam niya sa mga file na binigay niya sa kanyang mga amo. Agad na tinawagan ni Moore si Henderson at sinabihan siyang arestuhin si Charlie. Gayunpaman, nakatakas na siya pagkatapos ibaba ang tawag. Sa wakas ay nakita ni Moore ang bug sa mga file at direktang nakipag-usap kay Charlie upang sabihin sa kanya na ito ay pagtataksil. Inalis ni Charlie ang kanyang earpiece bago sumakay ng eroplano. Kapag nakarating na si Charlie sa London, dumaan siya sa customs at nagsimulang pumunta sa Paris. Ang kanyang peking pasaporte ay lumalabas sa computer ng CIA, kaya mas marami ang nagpapadala sa kanya kay Henderson sa Paris. Nagrente si Charlie ng isang silid sa hotel malapit sa restaurant kung saan madalas na nakikita si Gretchen. Sa kalaunan, siya ay nagpapakita sa malapit na para sa kanya upang simulan ang pagsubaybay sa kanyang telepono. Pagkatapos ay ginugol ni Charlie ang araw sa labas ng gusali ni Gretchen at naghihintay hanggang sa mawala siya. Kapag lumabas ang isang nangungupahan, ginagamit niya ang pagkakataong makapasok sa loob.
Pagkatapos ay sinundan niya ang isang online na video para piliin ang lock ng lugar ni Gretchen. Nagsimulang maghanap si Charlie sa apartment at kumuha ng mga larawan ng schedule ni Gretchen. Nakahanap din siya ng baril sa isang drawer, kaya nagpa siya siyang itago ito. Sa sandaling iyon, binalaan siya ng kanyang tracker na babalik si Gretchen, kaya nagmamadali siyang pumunta sa hagdan para hintayin siya. Gayunpaman, kapag sa wakas ay umuwi na siya, hindi niya mapipigil ang gatilyo. Pakiramdam ng pagkabigo, nagmamadali siyang bumalik sa hotel at nagkunwaring hinihintay siya ni Sarah. Pagkaraang huminahon, pinagmasdan niyang mabuti ang mga larawan at nalaman niyang madalas na sa ospital si Gretchen. Ang paghak sa kanyang kasaysayan ng kalusugan ay nagpapakita na mayroon siyang allergy. Kinaumagahan, bumili si Charlie ng toneladang bulaklak. Pagkatapos ay naghihintay siya sa kafe hanggang sa makita niya si Gretchen at sumunod dito sa ospital. Dumadaan si Gretchen sa ilang pagsusuri, ngunit napansin ng doktor na hindi gumagana ang screen ng computer, kaya lumabas siya ng silid upang humingi ng tulong. Pumasok si Charlie na nakasuot ng doktor at ikinulong si Gretchen sa loob ng makina. Nagsimula siyang magpanik, ngunit hindi siya pinapansin ni Charlie habang pinupuno ang silid ng pollen. Narinig ng doktor at ng nurse ang ingay, ngunit nakalock din ang pinto. Nagsimula ng manghina si Gretchen dahil sa kanyang allergy, at sinabi ni Charlie na tutulong siya kung sasabihin niya sa kanya kung saan hahanapin si Horst. Dahil siya ang bumaril kay Sarah, hindi hinahayaan ng mga allergy si Gretchen na magsalita. Kaya binuksan ni Charlie ang silid para lamang si Gretchen para itulak siya sa desk. Nagsisimula silang mag-away sa buong silid, naghahadya sa bawat piraso ng muebles. Inilabas ni Charlie ang kanyang baril, ngunit ibinaba siya ni Gretchen at binuksan ang pinto upang tuluyang tumakas. Sinundan siya ng isang desperadong Charlie sa kalye, ngunit bago siya makapana, si Gretchen ay nabangga ng isang kotse na natakot sa katawan. Pinilit ni Charlie na lumapit para kunin ang phone niya. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo at itinapon ang lab coat sa basurahan sa hotel. Hinugasan niya ang lahat ng dugo at iniimpake ang kanyang mga gamit ng gabing iyon. Pumunta siya sa istasyon ng bus at bumili ng tiket mula sa Marseille. Sa lalong madaling panahon ang balita ng pagkamatay ni Gretchen ay nakarating sa CIA O'Brien. Nagtatanong patungkol dito, at sinabi lang niya na si Gretchen ay tila pinatay ng isa sa kanila. Nang gabing iyon, pumunta si Charlie sa isang bar at uminom ng marami para malunod. Ang guilty ay nararamdaman sa pagkamatay ni Gretchen. Sa palagay niya ay nakikita niya si Sarah na sumasayaw, ngunit ang isang malapit na pagtingin ay nagpapakita na ito ay isang babae na kamukha niya. Pagkatapos ay napansin ni Charlie si Henderson na papalapit sa kanya na nagtataka. Tinutulak niya ang mga tao hanggang sa makalabas siya ng bar at tumakbo sa mga lansangan hanggang sa makakita siya ng ibang bar na mapagtatagwan. Sinundan din siya ni Henderson doon, kaya nagmamadaling pumunta si Charlie sa banyo at nilock ang pinto. Sa kasamaang palad, walang mga bintana dito, kaya walang pagpipilian si Charlie kundi ang lumabas. Sumama siya kay Henderson sa bar at nalaman niyang natagpuan niya ito sa pamamagitan ng pagsubaybay sa telepono ni Gretchen. Pagkatapos ng maikling chat, ipinakita ni Charlie ang isang timer sa kanyang telepono at naubusan bago sumabog ang isang bomba sa banyo. Kinuha ng kaguluhan ng bar at nawala sa paningin ni Henderson si Charlie. Hindi na rin gumagana ang tracker sa phone niya. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan si Charlie sa inline para humingi ng tulong at umalis sa isang cargo plane papuntang Turkey sa Istanbul. Pumunta siya sa isang restaurant at nag-text inline nang mapansin ang pagring ng telepono ng isang lalaki. Sinubukan niyang lapitan siya, ngunit hinaranggan siya ng isang babae na nagsabi sa kanya na tingnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay umalis si Charlie sa restaurant at muli siyang nilapitan ng babae na nagpapatunay na siya ay inline. Alam na niya ang tungkol sa kanyang asawa, kaya pinatago niya ang kanyang sombrero at backpack sa isang shopping bag. Gusto ng inline na magpanggap siyang mamili sandali at makipagkita sa kanya sa isang garahe. Ilang sandali pa, muling nakipagkita sa kanya si Charlie at hinatid niya ito sa kanyang tahanan. Sa biyahe inline, ibinahagi niya na siya ay naging isang hacker 6 na taon na ang nakalilipas pagkatapos mamatay ang kanyang asawa. Siya ay isang asset ng CIA at nagtrabaho para sa Russian intelligence. Sa katunayan, siya ang orihinal na inline at itinuro sa kanya ang lahat. Sinasabi ng opisyal na kwento na aksidente siyang nahulog mula sa isang bintana nang makarating sila sa kanyang bahay. Sinabi ng inline na ito ang tanging lugar na pinamamahalaang niyang manatili ng mas matagal sa 3 taon at inamin na pagod na siya sa pagtakbo. Kung sakaling dumating ang mga Ruso para sa kanya, mayroon siyang baril na tatanggalin sa sarili. Pagkatapos ay nagsimula silang mag-usap tungkol sa kaso. Si Horst ang pinuno na namamahala sa pagkuha ng mga mersenaryo para sa higit pa.
Si Lawrence ay isang nagbebenta ng armas, kaya inline ang mga voluntaryo na magpanggap bilang nagbebenta ng armas upang makipag-ugnayan sa kanya. Panghuli, mayroong Mishke na madalas na naglalakbay at nagpo-post ng lahat online. Siniyasat nilang mabuti ang mga larawan at may nakita silang babaeng kasama niya. Dinadala sila ng facial recognition sa kanyang Instagram account at kinumpirma nilang nasa Spain siya. Kinabukasan, sinabi ni Caleb sa kanyang koponan na bantayan ang terorista upang mahanap. Nakipagkita si Charlie O'Brien kay Moore at sinabi sa kanya na gusto niyang ihinto niya ang pagpapatakbo ng Black Ops nang walang pahintulot niya. Sinabi ni Moore na ang kanyang hinalinhan ay nagbigay sa kanya ng parehong pananalita, kaya sasabihin niya sa kanya ang parehong bagay na sinabi niya. Pagkatapos ay mayroon siyang buong suporta. Pagkatapos ng pulong, sumakay si O'Brien sa kanyang kotse at ipinakita sa kanya ng kanyang assistant ang larawan ni Henderson sa Spain. Kumpirmado na si Moore ang nagpadala sa kanya kaya ipinadala ni O'Brien ang isa sa sarili niyang mga ahente pagkatapos niya. Samantala, hinanap ni Charlie at inline si Mishke sa pamamagitan ng pag-hack sa mga security camera ng hotel. Pagkatapos ay naglakbay si Charlie sa Madrid at nananatili sa parehong hotel. Nalaman niya na gusto ni Mishke na lumangoy sa pool na nag-uugnay sa dalawang gusali sa pamamagitan ng kanilang mga bubong sa parehong oras. Sinusubaybayan ni Henderson si Charlie sa lugar. Kinabukasan, nagsimulang gumawa si Charlie ng isang device na tutulong sa kanya na makuha si Mishke at itago ito sa loob ng hotel. Pagkaraan, sinundan niya si Mishke sa bar, hindi alam si Henderson. Sa lobby, nakita ni Charlie ang isang kauna-hinalang lalaki sa bar at napagtanto niyang nakita na niya ito noon, ibig sabihin ay sinusundan siya. Sinabi niya sa inline sa pamamagitan ng kanyang earpiece, kaya hinanap niya ang mukha nito at nakumpirmang ahente siya ng CIA. Nakita rin niya si Henderson sa kamera at sinabihan si Charlie na magpalaglag, ngunit gusto niyang manatili sa plano. Nang pumunta si Mishke sa pool, hinarap siya ni Charlie upang itanong kung saan hahanapin si Horst. Kung hindi siya magsasalita, masisira ang pool. Si Mishke ay hindi naniniwala sa kanya, at nagsimulang lumangoy palayo. Kaya pinindot ni Charlie ang isang pindutan at nagsimulang pumutok ang baso. Ang isang desperadong Mishke ay nagsimulang lumangoy ng mas mabilis, ngunit huli na. Nabasag ang salamin at siya ay nahulog sa kanyang kamatayan habang ang tubig ay bumaha sa kalye. Pagkatapos ay binabalaan ng inline si Charlie na si Henderson at ang iba pang ahente ay papalapit at binibigyan siya ng mga direksyon upang makatakas. Isang habulan ang naganap at muntik na siyang mahuli ni Henderson. Ngunit sa sandaling iyon, inaatake din ng ibang ahente ang lalaki na humarap kay Henderson at nagsimula silang mag-away sa laundry room. Pinapanood ni Charlie kung paano sila patuloy na naghahagisan sa buong silid, at inilagay ni Henderson ang ulo ng lalaki sa loob ng washing machine. Bumunot ang ahente ng baril at binaril si Henderson para lang nakawin niya ang baril at barilin siya pabalik. Pagkatapos ay pumasok si Charlie sa loob at iniisip kung dapat niya silang tulungan, ngunit pinaalalahanan siya ng inline na tumakas kinabukasan. Si O'Brien ay nagdadala ng higit pa sa kanyang opisina at nagtanong tungkol kay Charlie Moore na nagsasabing siya ay nasa pangungulila, at hinayaan niya siya bago ihayag na mayroon siyang footage mula sa hotel. Samantala, tinitingnan ni Caleb at ng kanyang koponan ang parehong footage at napagtantong may tulong si Charlie. Tinitingnan nila ang mga naka-encrypt na chat ni Charlie at sa wakas ay nakita nila ang mga mensahe mula sa linya ng ink. Matapos ang mahabang paghahanap, natuklasan nila ang file ng namatay na ahente na kilala bilang inline at nahulaan na ang kanyang asawa ay dapat na kinuha sa gabing iyon. Napagkasunduan ni na Charlie at inline na magkatabi matulog para lang sa piling. Gayunpaman, nagising sila ng inlines, tili ng ibon, at nakita nila ang isang grupo ng mga ahente na papalapit sa mga security camera. Agad na tumakbo ang duo sa isang nakatagong lagusan sa dingding, at habang papalabas sila, nakakita si Charlie ng drone sa kalangitan. Sa pamamagitan ng paglusot sa isa pang gusali, nagawa ng duo na magpatuloy at umalis sa kapitbahayan bago pa man pumasok ang mga ahente sa bahay. Tinatanggal na ng computer ang lahat ng mga file kaya wala nang natitira para sa kanila. Pagkatapos tumakbo sa dalampasigan, pumunta ang dalawa sa kotse ni inline at nakita sila ng drone. Di nagtagal, sinundan sila ng mga ahente ng walang hanggan kahit na sinusundan sila sa isang bangka. Matapos ang mahabang paghabol, nagawa ng mga ahente na sirain ang sasakyan ng sapat upang mapahinto ito at nasugatan ng malubha ang inline. Walang pagpipilian si Charlie kundi itulak ang katawan sa kabilang upuan at kunin ang manibela upang patuloy siyang magmaneho hanggang sa tuluyang mawala ang mga humahabol sa kanya. Maya-maya ay iniwan niya ang sasakyan sa garahe at humalik sa pantay na linya. Paalam.
Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Charlie kay Lawrence at nagpanggap na isang nagbebenta ng armas upang ayusin ang isang pulong. Pagkatapos ay bumili si Charlie ng mga bagong electronics at naglalakbay sa Romania sa isang abandonadong gusali. Nirecord niya ang sarili niyang mukha at nahak ang isang security feed sa Berlin. Ngayon, iniisip ng CIA na siya ay nasa Berlin at pinapadala ang kanilang mga tao doon. Nang sa wakas ay dumating si Lawrence, nakita niya ang isang nagriring na telepono sa isang upuan. Sinabihan siya ni Charlie na tumingin sa loob ng isang kahon at nakahanap si Lawrence ng isang grupo ng mga bomba. Kung gumalaw siya, sisubog sila. Habang napansin ni Lawrence ang isang larawan ni Sarah sa kahon, lumitaw si Charlie sa likod niya na nagtatanong ng lokasyon ng kabayo at nangakong ay deactivate ang mga bomba kung makikipagtulungan siya. Ipinaliwanag ni Lawrence na ang Horst ay nagpapatakbo sa tubig ng Russia at karaniwang tumatanggap ng mga paghahatid sa isang Baltic seaport. Tinanong ni Charlie kung paano kokontaken si Horst. Kaya sinabi ni Lawrence na nakakakuha lang siya ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga secret code mula sa kanyang mga tauhan. Lahat ng mga numero at pangalan ay nasa kanyang telepono na itinapon niya sa lupa. Matapos kunin ang telepono, umalis si Charlie at narinig ang mga bombang pumapatay kay Lawrence sa kabilang silid. Malapit na, nakuha ng CIA ang balita ng pagkamatay ni Lawrence sa Romania at napagtanto nila na tinitingnan nila ang peking footage. Nang maglaon sa isang Russian hotel, naisip ni Charlie si Sarah na kasama niya at binuksan ang regalo. Isang palaisipan na mabilis niyang nalutas at may matamis na mensahe mula sa kanyang asawa sa loob ng umaga, pumunta siya sa daungan at may nakita siyang kaina-hinalang sasakyan. Ipinadala niya ang code sa mga ngabayo at nakita ang isang lalaki sa tabi ng kaina-hinalang kotse na tiningnan ang kanyang telepono. Sinundan niya ang lalaki at kinuna ng litrato ang kanyang bangka bago umalis. Pagkatapos bumili ng ilang tool, bumalik si Charlie sa hotel at sinusubaybayan ang yate na kinabibilangan ng bangka sa pamamagitan ng paghahanap sa numero ng pagpaparehistro nito. Pinag-aaralan din niya ang mga ruta sa dagat na maaaring ginagamit ni Horst sa umaga. Lumapit si Charlie sa bangka at may kumatok sa kanya mula sa likuran, dahilan para malaglag niya ang palaisipan ni Sarah. Dinala si Charlie sa yate kung saan sa wakas ay nakilala niya si Horst, sino ang nakahanap ng bomba. Nataman si Charlie kanina. Napansin ni Horst na hindi direktang pinatay ni Charlie ang iba at sa tingin niya ay hindi niya ito kayang gawin ng harapan. Inabutan niya si Charlie ng baril at hiniling sa kanya na gawin ito, ngunit hindi magawa ni Charlie at ibinaba niya ang baril. Biglang lumiko ang yate sa kabilang direksyon at nataranta ang mga tripulante. Ipinahayag ni Charlie na kontrolado niya ang yate, na pinangangasiwaan ng CIA. Dahil nagtrabaho siya sa mga protocol na nagpoprotekta sa yate na ito, madali para sa kanya na i-hack ito at ipadala ito sa Finland. Malapit na, ang yate ay napapalibutan ng Finnish Navy at Interpol, na agad na inaresto si Horst at ang kanyang mga tauhan. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay si O'Brien ng isang press conference upang ipahayag na inaresto nila ang lahat ng maruruming ahente na gumagamit ng mga mapagkukunan ng CIA para sa mga ilegal na aktibidad. Nilapitan si Charlie ni Henderson na nagsabi sa kanya na ipinagmamalaki niya ang kanyang nagawa. Pagkatapos bisitahin ang puntod ni Sarah, umuwi si Charlie at sa wakas ay sumakay sa eroplano. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.